Suportado ng ilang senador ang posibilidad na humiling si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso ng kapangyarihang bawasan o suspindihin ang fuel excise tax bilang agarang tugon sa tumitinding tensyon sa Middle East at banta ng mabilis na pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Si Angel Pastor sa balita. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Middle East at banta ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, inihayag nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibilidad na humiling sa Kongreso ng otoridad na bawasan o suspendihin ang fuel excise tax. Suportado ni Senator Erwin Tulfo ang hiling ng Pangulo. Anya malaki ang magiging epekto sa presyo ng petrolyo kapag tinanggal ang excise tax. Of course, susuportahan po namin ang mungkahin ng Pangulo na yung proposal po na yan, amyendahan ng naturang section number 148 po yan, upang magkaroon ng automatic suspension imposition of excise tax kasi mabigat po yan. Siyempre, expect na sisirit po yung presyo. As a matter of fact, we had, I think today, 1 peso plus ang lahat po and expect more to come. So, kailangan po nating alisin muna pansamantala itong excise tax. And fortunately, the executive agreed. Kung si Senate President Tito Soto naman ang tatanungin, pag-usapan namin kung paano, siyempre ako, on a personal opinion, basta't makakatulong at makakaangat sa problema natin, sa magiging maaaring problema natin dito sa nangyayari sa Middle East, siyempre payag ako. para naman kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, dapat ikonsidera ang hiling ng Pangulo para sa emergency powers kung magpapatuloy ang krisis. Suportado rin ni Senator Joel Villanueva ang pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo basta't malinaw anya na may mekanismo sa rekomendasyon mula sa Department of Finance at Department of Energy. Iginit naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na ang pagbawas o pagsuspindi nito ang pinakamabilis na paraan upang maibsan ang epekto ng oil price surge. Nagpaalala naman si Senator Bam Aquino na may safeguard sa train law na nagpapahintulot ng suspensyon ng excise tax kapag lumampas sa $80 kada bariles ang average ng langis sa loob ng 3 buwan. Nagbabala rin siya na ang pagtaas ng presyo ng krudo ay maaaring magdulot ng domino effect sa presyo ng pagkain at iba pang bilihin. Gayunpaman, naghayag naman ng pangamba si Senator Win Gatchalian na anya'y kailangang timbangin ang magiging epekto nito lalo't nagmula ang gobyerno sa mababang paglago ng ekonomiya noong nakarang taon. Dagdag pa niya maaring mawala ang 300 bilyong piso sa gobyerno kung sakaling bawasan o suspendihin ang excise tax. Pag umabot na ng $80, worst comes to worst, at nag-prolong, hindi lang one day yung 8, nag-prolong siya, let's say 1 or 2 weeks, then let's study carefully. Kasi ang offshoot niyan is yung excise tax, ang laki mawawala eh. Yan, ang worry ko kasi, we're coming from a slow growth, baka hindi natin matamaan yung collection natin. So double whammy tayo, nawalan ka ng 300, hindi mo pa makukulit. Iminungkahi naman ni Senator Win na i-activate ng Pangulo ang contingency fund para sa pantawid pasada ng mga tsuper habang hindi pa umabot sa $800 per barrel ang presyo ng krudo sa bansa. Para sa Diyos at Pilipinas, kung mahal, Angel Pastor, SMNI News.